We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Hi there mga kapuso, good morning! May aga, you're watching GMA Regional TV Early Edition. Adlaw kita sang Martes, September 19, 2023. Adrian, ang ungka flyover ang ginaplano nga buksan para sa mga light vehicles. Mayo ina nga development dyan mga puso para ma-improve man ang biyahe sa mga salakyan nga nagalabay dira sa ungka o kung nagalabay dira sa ungka. Ang pamangkot, sano inisuguran daw ayo lang perme, more time lang kuno mo, no? Ina Adrian, ang mahibaloan ta karon sa DPWH. Kag subong mga kapuso, hibalon ta ng mga nagapanguna nga balita sa Biluga Western Visayas. Ako si John Sala. Live dire sa GMA Iloilo Station. Dasig-dasigan nyo man. Ako naman yung kapuso, Eden Prieto sa live weekend diri sa GMA Bacol Station. Subong agad dala sa gihapon namon ang mga dalago nga mga balita ang impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bawod local news matter. Tutok na, kaya rin ang pinakauling nga mga balita sa Bilog nga Western Visayas. Hi, mga puso hindi magdabo. Sa 2 pesos nga saka sa kada litro sang gatong ginpatuman na sa mga oil company subong adlaw September 19. Ang pinakauling nga presyohan ay sa gatong kag ang reaksyon sa mga motorista. Ibalonta sa live report ni Zen Kilantang. Zen? Adrian, John, bad news para sa mga motorista bangod subong adlaw. May paghulag naman sa presyo sang produktong petrolyo. Nagpatuman sang oil price hike ang mga kumpanya sang langis humalin pa 12 midnight kag ang iban nga gasolinahan kaina alas 5 kag alas 6 ang aga. Diri sa Haro, Iloilo City, nagpasaka sang 2 pesos sa kada litro sang gasolina, 2 pesos and 50 centavos sa kada litro sang diesel kag 2 pesos per liter ang gintaas sa presyo sang kerosene. Subong yara sa 70 pesos tubtob 71 pesos ang presyo sang gasolina. Ang krudo yara sa 68 pesos. Talalupang don nga ilisipon lang ang patughong subong nga aga, bangod kahapon pa lang naghingagaw na nga magpa-full tank ang mga driver. Nagalalain naman ang mga driver bangod sang duga nga palasaanon sa presyo sang gatong. Nahibaloan nga ang price adjustments ang ikapulo na nga semana sa gasolina kag ika-11 naman para sa krudo kag kerosene. Sa latest data sang Department of Energy, 15 pesos and 50 centavos kada litro sang gasolina ang ginsaka halin sang pag-umpisa sang tuig. 11 pesos and 10 centavos per liter sa diesel kag 7 pesos and 94 centavos naman kada litro sa kerosene. Sunod sa DOE, ang sunod-sunod nga pagtaas sa presyo sang petroleum products ang resulta sang paghulag sang international oil market. Posible man nga magpadayon pagid ang oil price hike tubtob sa Disyembre. Sa subong, ginahulat sa mga public utility vehicle drivers ang fuel subsidy nga magtupa agud mapahaganhagan ang epekto sang taas presyo sang gatong. Diyan na mo yadto ang latest prices sang petroleum products gikan diri sa Haro, Iloilo City. Madamo ka salamat, Zen Kilantang. Samtang Iloilo City Government nagpasalig nga wala sang vendors nga ma-displace o kung madulaan sang pwesto pananglitan nga matapos na ang pag-rehabilitate sang duwa ka pinakadako mga merkado sa syudad. Yaring balita ang aton gintutukan. Ginpatigayon ng groundbreaking ceremony sa pagpakayo sang Iloilo Terminal kag Iloilo Central Market. Ang duwa ka merkadong kabahin sang PPP o kon Public-Private Partnerships ang Iloilo City Government kag SM Prime Holdings Incorporated. Target nga matapos ang mga merkado sa sulod sang isa tubtob duwa ka tuig. 1,600 ka vendors ang apektado sa pag-rehabilitate sang Iloilo Terminal Market o kon Super, samtang 1,200 naman sa Iloilo Central Market. Suno kay Mayor Jerry Treñas ang pagpakayo sa mga merkado ang dako nga bulig sa pagpasanyog sa ekonomiya sang syudad. Isang nakita ako dito bala sa Barcelona, ang tanan nga tao nagkakadto sa market. So, ang mga turista nagkakadto sa market. The market is not just a place where people go to buy goods. They go there to as part of the tourist destination.
Amo na matabo sa aton sa central market kag sa supermarket. Kay ti mahapos na ang pagkadto to, may parkingan ka and kadako nga economic impact ang mabulig. Ang vendor nga si Denver, wala kuno nagapamalabag sa rehabilitasyon sang merkado. Apang aminado nga nagakabalaka nga baski maapektuhan ang kita kag pag sinalayo in kaso nga mahuman na ang merkado. Ang nakulba na namon kung damo bala magbago bala sa patakaran bala. Amo na kulba namon te ang ibang mga gadmay na mga bolantero, mga do basi bala madula bala maano bala te kaluluoy man ang iba. Apang pasalig sang Local Economic Enterprises Office nga kun matapos ng duwa ka mga merkado, wala sang vendors nga ma-displace o kun madulaan sang pwesto. Wala ma-displace nga vendors, then ang aton niya ang legitimate vendors. So may mga process kita kung sino mga vendors nga pabalikon nato. So ang mga transient, may na sila lugar? May lugar, as much as possible ang transient, gimbutangan nato na sila sang open space para may lugar man sila. Dugang panibabakyaw, wala man sang matabo nga kompetisyon sa pagbaligya sa bahin sang private partner kag sa mga lehitimo nga vendor. Bali wala na sila ga-compete kundi naga-complement. Ang aton nga baligya sa mga vendors naton is different from the supermarket. Isa man sa ginatutukan sa pag-rehabilitate sa merkado, amo ang mapaiway ang pagbaha. Nagpasalig man si Mayor Janet Reñas nga wala sang magabag-o sa bayad sa renta sang stall sa Tion nga mahuman ang bag-o nga mga merkado. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition. Pagpugso sa Bacol City naman sarang nangaupisahan o konsuguran ang pagpakayos ang ginareklamo. Kadalan sa boundaries ang barangay Handumanan, Kagkabog. Sunuin na sa Bacol City LGU. Ini matapos sa prubahan ang 85 milyones pesos nga budget para sa rehabilitasyon sa nasamit nga dalan. Madumduman nga makapilakabeses nga nag-viral sa social media bango sa reklamo nga nagpamulbos sang yabok ang mga nagalabay kunting gilinet kag nagalutak naman kunting ululan. Sunod pa sa LGU na atrasar ang proyekto bangod pribadong propiedad kag nagapadayon pa ang negosasyon. Sa ulihang update sa LGU, handa kuno ang kadamaan sa 12 sa mga tag-iya nga itugyan o kung idonar na lang ang dalan. Kung makasugtan ng donasyon, ikasana ang bidding antes umpisahan ang proyekto. Nalakip sa 85 million pesos project ang solar lights, sidewalks, pati man ang pagsemento. We are hoping as soon as possible kay everything is ready. Even the budget for the road and the acquisition, may ban if they're willing to donate, it would be good kay we can save sa aton budget so that it will not create inconvenience sa mga pumuluyo nga gaagi dira. So we have our team, the motor pool and the maintenance team nga once na may ginabalikan nila kag gina-repair. So as of the moment, amo na ni atong the solution sa mga problema nila. Nagapabilin nga detain sa Haro Police Station si SJO1 Reynaldo Palma kag nagapangatubang sang kaso nga homicide kaangot sa pagkaluthang sini kay Hernani Caspilio sa barangay Ungka, Haro, Iloilo City sang Domingo sang hapon. Sa investigasyon sang Haro Police, ginlabo ni Caspilio ang utod sang iya live-in partner nga si Ramil Jacome nga isa ka barangay tanod sa lugar. Matambang punta ni si Palma apang ginhakyawan siya niya sang binangon ni Caspilio rason nga siya ang iya gintiro. Suno sa live-in partner sang biktima nga si Christy, may hindi pag-insindihan ay si Caspilio kag ang iya utod. Sa diin may ginkasugtan nga ginadumilian na si Caspilio nga magpadulong sa lugar. Na-recover sa crime scene ang basiyo sang bala sang 9mm kag caliber 45. Gani palaligban sang otoridad kung sino ang nagapanag-iya sang caliber 45 matapos nga nagsungka siya jail officer Palma dala ang iya service firearm nga 9mm pistol. Gintinguan sa GMA Regional TV nga makuhang bahay ni Palma apang nagpaiway ini nga magpa-interview. Ini aton suspect o ini aton arestado sa shooting at members ang BJMP nagresponde. Mapugso sa ibang pagiging balita, wala na sa plano ang pamilya sang 44 anyos ng lalaki nga magpasaka sang kaso batok sa mga nagtiro sa iyang lalaki sa barangay Bonbon sa Lambunaw, Iloilo.
Sa pagpangusisa sa kaprisan, dala ang isa kagaraw. Nag-amok ang biktima, ginsulong kagintuyo sini nga bunon ang tiyo nga si Quintin Leysa. Bilang depensa, gintiros ang tiyong biktima gamit ang kalibre 38. Abisan may igo na sa likod, nakadalagan pa ang biktima kag nakalabot sa compound ni Victor Dagook. Padayon ini sa pag-amok, rason nga natiruhan ini ni Dagook sa tiyan kag sa agtang. Ginhingagaw pa nga madala sa ospital ang biktima apang gindeklara nga dead on arrival. Bali nga diferensya niya sa paminsaro ng ating biktima. As always yan ang ginahimo dira sa barangay Pulpo na gawa. Siya nakalakit sa tao. Mga nabiyaan na ilang sakit yan. Natala na nga magsapol subong nga adlaw ang taxi operators kaupo na kapulisan sa paghimo sang nagakaigo nga tikang sa seguridad sang mga pasahero. Ining kaangot sa sunod-sunod nga mga isyu nga ginakaulamiran sa mga taxi driver sa syudad sang Iloilo. Sa damlag lang may yara sang ginreklamo nga wala nag-agi sa insyakto nga dalan kag sa ulihi ang pagpanghurikap sang isa ka driver sa pasahero. Ang pilagani ka mga taxi driver ang minaduman nga apektadong ilabiyahe bangod sa sini nga mga issue. Panawagan sang taxi driver sa mga pasahero nga hindi sila pagsalamahon kag plano man ni Mayor Jerry Treñas nga sa pulon ang PSTMO kag taxi operator sa syudad. Every now and then, regular ini nga atong meeting kag pag-remind sa atong mga drivers on how to pay the proper courtesy sa atong mga pasahero. Ma-meet kita sa mga taxi operators ta, ikadua, pangayoon ta, nga i-train nila ta ni ilang mga drivers. Para nga, bisan presto isa to, doon nagsala man lang to kamo. Pero, para ma-avoid ina bala. Mga kapuso, tunga na sang bulan sang Setyembre ang nakaligad. Subong nga bulan, may isa ka bagyo kita nga ginabantayan kag naghina ang hangin habagat. Gani madamo nga bahin sang pungsod ang gintup-an sang magagmay nga ulan sang kinaandan. Ang inyo makitaan sa mapa, base sa monitoring sa pag-asa halin September 1 to 17, ang mga lugar nga may duag pula ang nakarecord sang way below normal rainfall amount o kuntuman kagamay nga ulan sang mga nagliligad nga tinion. Pinakaapektadong halos bugos nga Southern Luzon, kag ang duag yellow naman ang nakarecord sang below normal rainfall amount lakip na ang Metro Manila kag dako nga bahin sang Northern Luzon, Visayas kag Mindanao. Mahambal nga maswerte ang mga lugar nga duag green tungod nakabaton ang mga inisang near normal rainfall amount. Lakip na dire ang pinakabahin sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Caraga kag Davao Region. Sa piyaksang manubo nga datos padayon naman ang pag-ulan sa iban nga mga lugar. Ulan naman ang tuga sa Intertropical Convergence Zone ang ginalauman sa Mindanao samtang mga localized thunderstorm naman sa iban pang bahin sang pugsod. Suno sa pag-asa, subong nga aga lauman ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Magapadayon ini kag manginlapnagon karon sa hapon. May pila ka mga lugar nga pwede tupaan sang mabasko nga pag-ulan gani mangin alerto sa pagbaha o kun landslide. Mga puso, para naman sa aton nga Globalita, 14 katao patay sa pagtibusok sa isa ka eroplano sa pungsod Brazil. Malapit 500 ka mga migrant na rescue sa Mediterranean Sea. Nakatutok Julius Bilacool. 14 katao nga sakay sang isa ka eroplano ang napatay matapos silang nagtibusok sa Northern Amazonas State sa Brazil. Ang insidente ang nagluntad sa Barcelos Province, mga 400 kilometros nagikan sa state capital nga Manaus. Ginaimbestigaran na subong ang gintunaan sang insidente. Suno kay Amazonas State Governor Wilson Lima, lunsay turista ang mga biktima kag may sayop sa ruta sang eroplano sa tion sang landing. 471 katawan na rescue nagikan sa mga sakayan nga naalangan sa Mediterranean Sea sa tunga sa nagataas nga numero sa mga migrant nga nagadungka sa Italy. 205 sa mga inyang kabataan suno sa Doctors Without Borders nga upod sa Italian Coast Guard nagatender sa 15 ka mga sakayan. May ginabuluban ta 126,000 na ka mga migrant nga nagabot sa Italy subong nga tuig, halos doble sa numero sa nagligad nga 2022. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition.
Makapig ni Kapuso Drama King Dennis Trillo nga magical ang liwat nila nga pag-organize sa ka-project sa box office queen nga si Bea Alonzo. Thankfully ni Kunol sa nabalaan nga si Bea nga makaupod bilang bida sa Love Before Sunrise nga ila reunion project after 20 years. Hindi ko na sinimalipatan nga halos dungan sila ni Bea nga nag-workshop, nag-dance production kag nag-rehearse hadto. Ginbantayan tingin istoryahan sang viewers kag netizens ang episode kagabi sang Royal Blood kung sa rin na-reveal nga si Margaret Kunong killer ni Gustavo Royales. Pero madamo pa sang twist sa ulihin nga 4 kagabi nang hindi mo dapat mamiss Kapuso. Nag-trending ang Zorro filter kag in-try ni David Licao ko sa TikTok. Ang bilang ka-fans nag-comment nga maging Zorro ka man kag in-connect ini sa karakter bilang kading sa maging sino ka man kung sino pod niya si Barbie Forteza. Ang iban pang kilig nga eksena ang bantayan sa maging sino ka man sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Hindi manigar nga dako ang nabulig sa moderno nga teknolohiya sa pagtuon sa mga estudyante. Ang mga impormasyon hindi na lang sa library makuha kundi sa mga gadget na lang. Ang kinahanglan lang, koneksyon sa internet. Apang kung may positibo, may negatibo man nga dalang teknolohiya. Bangod sini, madamo man nga mga butang hindi mapuslanon sa pagtuon ang nagakuha sa atensyon sa mga bumulutho. Ang ini nga pagpanghangkat, paano wala masolusyonan? Mga pugsa, this morning, mabago nga techniques para sa epektibong nga pagtudlo ang aton tutukan sa Spotlight. Standby, pamati anay, pwesto na. Isa ka woman of the world ang aton bisita ngayon may aras ang ginatawag nga global perspective sa educational situation kag educational crisis nga aton ginapangatuga. With us is Coach Amy Gargar. Coach, welcome back. May aga, hi. Good morning sa inyo tanan nga galantaw sa GMA. Coach Amy, Singapore, your second home is home to among the best educational systems in the world. Anong ara to nga pwede naton mailog, masunod diri sa aton sa pungsod? Ginasulongin nato ang tawag nga independence. We want these children to be more curious in what they're doing. So the school hours is not too stretched. Kaya ginagaan sila enough time to balance rest and studying because here sa Philippines, we can see the trend na apart from the classroom seat works, they're given impossible assignments. And I've been a witness to that. Yes. So pag abot nila sa balay nila, instead of them like resting and just eating, they still have to do all these assignments. So we're still very traditional in terms of education. We're giving them things na kailangan nila tunan, pero we're not really too focused on how to learn. Paano, gid bala dapat ang pagtuon, wala nato na ginatudlo sa kabataan. And we don't make learning attractive. Okay, in short, less time sa eskwelahan so that you have more time to experience what education is all about. Now, let's talk about this. Performance tasks, mga flip schedules, flip classrooms, mga ulubrahon online. Anong dapat makangpan sang aton mga ginikanan nga may lain ya nga curriculum sadto, mga manol ni sila tanan. Kita tanan, #can't relate si mama kag papa. Nga, amo ni siya nagtabo ni sa sang pandemic nga may mga panimalay nga na insidente nga hindi ka afford magpa-internet or hindi malabot sa internet. So, na-develop ning program nga may aras la worksheets or performance task. Pero the objective of this is good, mayo gid ang iyang katuyuan sa kabataan, pero ang pag-implement hindi man lang guro sa kabataan, hindi taman ma-blame ang mga maestra sa kadamo man sa ulubraw nila. So ang na-defeat gid bala ang purpose ng performance task. It's supposed to allow children na makita anong essence amo naka subject. Supposed to be ara gid sila para mag-guide, pero ang trend no, damunawat na makita isa nga post nga ang parents gid mismo ang answer sa mga sululaton sa kabataan. Kay syempre very pampered gid. I think it's because of culture na naton ya. So instead of our students learning on their own because stage mom and stage dad gaka tudluan gid bala nila ang kabataan. So gaka defeat gani ang purpose. So tani ara lang ta para mag-monitor, mag-guide, hindi kin mag-demand damo gid sa bata. Kay kisa makibot ka during normal school days wala ga honor student, will pay lang after pandemic nag-honor student ang bata. Ang purpose is sila ya magtuon, gihatay tani nga para ma-prepare ta sila sa future. Coach, let's talk about your innovation sa gindala sa Bacolod City Cag sa probinsya sa Negros Occidental. Ano bala ang mga ways and techniques sa good mas maging maayo ang estado sa aton kabugusan ng educational system?
Number one, of course, our teachers, no? We have to be reminded of the passion nga in the first place nag-ubra ta sina. I know it's impossible and it sounds idealistic nga amo na ang ginabutang ta. But of course, syempre with all the tasks na ginhatag sa imo, but always remind that you are the make or break sa kabataan. Ang obrahon tagid ya subong kung paano naton maalalayan ang kabataan nga ma-filter nila ang ilaga kakitaan sa internet. Pinaka-challenging subong sa mga manunudlo kag sa mga ginikanan ang age of information technology. So dapat kita man maintindihan naton kag i-monitor ta abi ta ara lang sila sa TV, wala sila galagaw, pero gali ka create na a different world, especially hindi ta kabalo nga their minds are polluted and poisoned of the materials that they're watching na. So dapat teachers and parents be very vigilant and understanding. Kay damo-damo subong gatuhaw nga mga psychological deficiencies, difficulties and challenges sa kabataan because of what they feed their minds. Let's lower down the task after tasks sa mga teachers so they can concentrate more on lesson plan and improvements sa students. Ang ilang mga compliances tamaan kadamo that sometimes it would suck a lot of time no sa ila instead of their personal lives pagid. At the same time, let's be more efficient and effective sa instruction sa kabataan. No? So we'll focus on metacognition, gid. Kaya ang aton nga school ga focus sa reading, writing, arithmetic, pero tani ka focus ta sa paano sila makatuon. So metacognition gid subong ang new age of learning kag focus sa mga teachers in allowing them to realize kung paano nila i-absorb ng information. And lastly, Coach Amy, hariblaho, kung daw nagapang-alang-alang kita, kung hindi kita madaskig nga mag-adapt to changes, ano ang pinakamalain nga matabo sa aton nga mga pamatanon? Gen Z na ni ang aton ginistoryahan subong. Ang problema naton because we're very resistant to change. So ang resistance ni naton amo ning gaalaw pagit sa aton nga hindi mag-welcome sa new idea, so ga-obsolete kita. So the moment nga ma-feeling naton kabalo na tatanan, ga-decline ta mo as a person. So tani tita nga mga ginikanan no, ang mga tanan nga mga benefactors na ang kutob may mga estudyante, mangin open na sa possibilities kag pamangkuton taman kung ano ang makapamayo sa kabataan kay galain man ang panahon, galain man ang tiyempo, kung ano to sa una, hindi naman subong. So hindi ka na pwede hambalon nga kami to gani sa una, nasarang taman sa una because galay-lain ang panahon, galay-lain man ta ga-adapt man tatanan ang always ipanumdumon ta anong ikamayo sa aton kabataan kay kinahanglan ta sila providean sa isa ka environment nga mangin safe sila. Balaan mo nga balila ko no, ambal ganin Einstein no, the world is a dangerous place not because of those who do evil but to those who look on and do nothing. So kung wala ta himuon, isa man ta sa mga tao nga balasulon kung ano man gakalatabo sa atong kalibutan subong. So dapat obragi kamo sang tika nga makabulig sa aton kabataan. Coach Amy Garga, good morning. Sa daso naman, hello. Thank you. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Anom katawag na lakipan sang tatlo ka high-value individuals kag anom ka street-level individuals ang nahulog sa kamot sang Iloilo City Drug Enforcement Unit kagasang Station Drug Enforcement Unit sang Haro Police Station sa drug bypass operation nga ginpatigayon sa Barangay Desamparados, Haro, Iloilo City kahapon. Nakuha sa mga arestado ang 150 grams ang suspected shabu nga ginabulubanta nagabalor sang 1,020,000 pesos. Magluwas sa illegal nga droga, madamo man sa mga drug paraphernalia nga na-recover sang kapulisan. Detained subong sa Haro Police Station ang mga arestado. Mabu sa pagtap na naman sa operasyon sa drug lords ngayara na sa sulod sang presuhan, ginatutukan sang BJMP6. Regional Office planong ipatukod sa isa sang Negros bilang kabahin sang pagpasangkad sang intel monitoring sa ahensya. Yaring balita ang aton gintutukan. Ginapasuni nga nagapadayong gihapon operasyon sa pinakadurugista apisar nga yara na sa sulod sa prisuhan. Suno kay Jail Chief Superintendent Simeon S. Dolojo Jr., Regional Director ng Bureau of Jail Management and Penology 6. Ginatutukan sining pila ka mga personalidad nga ginapahayag padayon niya nag-operate ang gudbong kagon na ang mga ini. Nagapati si Dolojo nga dako mabulig sa hugot ng monitoring base man sa eksperyensya sadto sang nangin opisyal sa BJMP sa Mindanao. Labi, hindi po ma-discount. May mga personalities kami nga sa amon mismo na involved, no?
So ako I would be strict on that, no? Lauman man suno sa iya ang regular nga Greyhound operations sa mga presuhan. Hindi man ini magduha-duha ang kakso ng mga mismo personnel nga imbulbado sa illegal na aktibidad. Pinaagi sa internal cleansing sa ilahanay kag pagpatuman sang one-strike policy sa mga pasaway. Hindi na ko na siya pwedeng palagpason, no? Kung halimbawa ang akong mga personnel, I do not want to tolerate anyone, I have to charge them. Apisar, wala pa sa kasiguraduhan ang pagpatukod sa Negros Island Region. Himuon nga prioridad ang pagpatukod sa regional office sa Negros agon mapadasig ang intelligence monitoring. Para sa amon niya, mas namigid. Kaya may mga bagay nga hindi namon masarangan, pero kung naraan mo ng RD, so dako gid iya mabulik kung nari sa amon. Sa naghihilapit naman nga Paskwa, nagapadayon ang pinakaprograma para sa mga PDL sa agon makasuporta sa ilang mga pamilya, kasubong sang Bread of Life Project, kag mga parol nga sila mismo naghihimo nga ginatanyag pa sa mga dalanon kag malls. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga puso sa iya mismo kaadlawan, September 18, gindala sa ulihing kapahuwayan ng anay First Lady sa Bacolod City nga si Josefa Ramos, Dizon Alunan Puertevelia Ukon, mas kilala sa syudad bilang si Patching, Inday Patching. Si Patching makapuso ang bantog nga philanthropist, humanitarian, isa ka devout Catholic, manunudlo kag book author. Nagtariwan ini sang September 12 sa edad nga 76. Siya ang asawa ni Anay Bacolod City Congressman kag Mayor Monico Puertevelia. Ang bata sining nga si Calao ang nagapunggo karon bilang konsehal sa syudad. Sa haya, daw kaangay nga natumbukan na ang malawig. Gaaway sa politika. Nanay Anay Bacolod City Mayor Monico kag Anay Mayor Big Leonardia sa nagkamustahanay kag naghaksanay pa ang duha. Suno sa isa sa mga bata ni Patching, madugay na sini nga handom nga magluntad ang kalinong sa duha nga ginakabig ang isa kag isa bilang political nemesis. Sa iya kamatayon, gindumdong sang madamo nga mga scholars sini, non-governmental organizations, civic groups, grupo gikan sa simbahan kag eskwelahan ang iya kaayo kag kaalam nga gindala sa kalibutan bilang benefactor kag tagsuporta sang madamo nga mga kausa. Magasapol ang DPWH 6 subong adlaw agod istoryahan ang plano nga partial opening sa Ungka flyover sa mga light vehicle. Ini matapos nga nagpatigayon sang series ang load tests ang ahensya sa flyover sang Damlaglang. Kung sa diin, ginpalayag ni DPWH OIC Regional Director Sunny Boy Oropel nga wala na sang paghulag nga nakit-an sa estruktura. Kaangot naman sa pagpakayo sa mga nakit-an nga depekto ginahulat pa tubtub subong ang pinal nga rekomendasyon sang third-party consultant kag sang Bureau of Designs. Kahapon nag-isa nakatuig humalin sang ginpasira sa DPWH ang flyover sa mga motorista. Isa naman katuig nga wala na puslan ang 680 milyon pesos nga proyekto. Kindly give us time to discuss this with the third-party consultant, and that's the time that we will give an official statement. Mga puso, bantog ang linggana ay isang simbahan sa Santa Monica sa Panay Cathis nga tuman kadako. Apang nabalaan mo na bala kapuso nga ginakilala ini nga pinakadako nga linggana hindi lang sa Pilipinas kundi sa Southeast Asia. Ang lingganay nga may katason nga 5 katapak, may kalaparon nga 7 katapak kag nagabugat sang kapin na 10 katonelada. Ginatawag man nga dakong lingganay ini ang ginhimo ni Juan Reyna sang ginabulubanta 1884 gamit ang sinako nga sinsilyo nagikan sa mga pumuluyo. 1997 sang pahamtangan sini nga Santa Monica Parish Church ang gindeklara nga isa ka National Historical Landmark sang National Historical Commission. Ara mga kapuso, nabalaan muna. Diyan mga puso edukasyon, wala nagapilit sa estudyante kung anong dapat himuon, kundi nagahatag sa iya sang kahigayunan nga ini ang himuon para malabot ang insakto nga tinutuyo. Insakto na Adrian, sinugani sa American cultural anthropologist nga si Margaret Mead. Children must be taught how to think, not what to think. Sa pagtudlo sa kabataan, dapat tinguan nga mabuksan ang ila paino-ino sa mga nagaluntad sa palibot. 97 days ago, Pasko na. Madamong salamat sa pagtutok. Diri sa sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami rin Lunes ug Biyernes. May niyo malantang aton nga episodes at www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel GMA Regional TV. Ako si John Sala.
Kao naman si Eden Prietos, bugo sa puwersa para sa mas dakong nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.